Here's a quick demo ng Tinker Pro POS para makita mo kung paano ito makakatulong sa iyong retail or wholesale business. First, ipakita muna natin kung papaano tayo makakapag-record ng sales transaction kapag meron tayong customer na bibili. Sa taas, meron tayong search bar. Pwede nating i-type yung name ng item or pwede natin itong gamitan ng barcode scanner. Kapag mag-change tayo ng quantity, select lang natin yung quantity sa screen or yung F4 sa ating keyboard. Kapag magbabayad na si customer, pipindutin lang natin yung F5 or yung payment button sa ating screen. Tapos i-input na natin ngayon kung magkano yung binayad ni customer. Halimbawa, nagbayad siya ng 2,000, i-input lang natin yung 2,000 and then i-enter na natin. Gawa tayo ng pangalawang sales transaction, payment natin, and then i-input natin yung 1,000. Pwede natin gamitin yung nasa keyboard natin. 125 yung kanyang sukli. Kapag GCash transaction naman, pwede rin. Search lang natin ulit yung mga items, select yung payment, select natin ngayon yung e-wallet. Ang required lang dito yung reference number from GCash. Enter lang or submit. Yan. Now, kung gusto nating makita yung mga sales transaction na yon, makikita natin siya dito sa menu. Select natin yung View Sales History. Naka-secure yan siya para hindi basta-basta makita ng ating mga staff na hindi sila authorized. I-input lang natin yung admin na password and then makikita na natin yung mga previous na mga sales transaction natin. Kung gusto nating makita yung sales for the last 7 days, kahapon, this week, kahit pa yung mga sales nung nakaraang buwan or nakaraang taon, pwede natin siyang balikan. Makikita rin natin sa bandang baba yung total sales transaction natin. So, hindi na tayo mahihirapan pang mag-compute manually, may iwasan na natin yung mga accounting errors natin or yung mga sales report errors natin. Kung gusto naman nating makita yung pinaka-back office, like yung inventory at ibang reports, pupunta lang tayo sa menu and then management. First, sa dashboard natin, diyan natin makikita yung pinaka-overall health ng ating business. Meron siyang mga monthly sales, total sales, net profit, and so on. Sa products naman, diyan natin i-input yung mga product list natin. Pwede rin tayong mag-input ng mga categories like yung mga groceries, mga tinapay, and so on and so forth. Sa inventory naman, diyan natin makikita yung remaining stocks ng mga items. Dito rin natin masasagot yung mga question natin na bakit naubos yung mga stocks natin, bakit sobrang dami ng mga stocks na ito, bakit naging 98 pieces itong double Dutch na Rocky Road natin. Meron tayong tinatawag na feature na stock history. Pwede natin siyang i-double click para makita natin yung pinagdaanan ng isang item. Yun pala, meron tayong initial stock na 100 pieces, tapos nakabenta tayo or sold ng 1 piece, kaya siya naging 99, and nakabenta ulit tayo ng 1 piece, kaya siya ngayon naging 98. So yan yung stock history natin na feature. Napaka-useful yan siya na function para makita natin kung bakit nagkaganon yung item. So, if meron kayong problem sa store na bakit laging nauubos yung items pero walang benta, bakit nag-overstock, ito po yung feature na makakasagot or makakatulong doon sa problem na yun. Meron din tayong stock conversion. Ito usually sa mga grocery, yung i-convert natin, yung isang box, gagawin natin siyang mga tigo 1 piece ng Yossi or yung isang case ng alak, gagawin siyang individual. Pwede po yan. Sa expenses naman,
Diyan natin i-input yung mga usual expenses ng ating business gaya ng rent, utilities or yung mga bills natin sa kuryente at tubig, yung mga pasweldo, maintenance, gasolina, and so on. Itong expense natin dito, nakakatulong siya na mag-compute sa atin later on kung talagang kumikita yung business natin. Kasi dito sa reporting natin, kung hahanapin natin yung report na income statement, makikita natin dyan kung talagang kumikita yung business. Ito yung halimbawa niya. Yung total sales or revenue natin ay 179,000. Tapos yung kanyang cost of goods sold doon ay yung 58K. Now, yung gross profit natin is 120K. Babawasan yan ngayon ng ating mga rent, mga purchase orders, and so on hanggang makompute natin yung pinaka net income. Ito, sample lang ito siya ng mga expenses kaya siya nag-negative 435,000. Pero kung sa actual na normal operations, hindi dapat siya magne-negative as long as accurate yung pag-record natin sa mga expenses at saka nababantayan natin yung mga cashiers na nire-record nila lahat ng sales. Anyway, makakatulong pa rin naman yung POS natin, pati yung CCTV, combine yan sila para ma-check natin kung talagang nire-record nga ng ating mga cashier yung mga sales sa POS. Kasi kapag nag-random inventory tayo, makikita dito na dapat 98 pa yung double Dutch natin na item, bakit 10 pieces na lang yung remaining sa stock room natin or sa stocks natin. So makikita nyo agad dyan na may mga discrepancy. Now, sa suppliers naman natin, pwede rin tayo mag-input dyan ng mga supplier list natin and so on. Pati yung mga customers, if nagre-record tayo ng mga customer names, mare-record natin yung kanilang loyalty points. Pati sa users, pwede tayong mag-add ng unlimited cashiers. Cashier 1, cashier 2, cashier 3, manager, and so on. Pwede rin natin silang lagyan ng specific na capabilities or function. Halimbawa, si manager, pwede siyang mag-void or mag-delete ng mga sample items, while si cashier, bawal siyang mag-delete ng anything, talagang taga-record lang siya ng sales. So, pwede natin gawin yon. Sa payment types naman, pwede rin tayo dyan mag-input ng mga cash, GCash, debit, bank transfer, or kahit utang pa. Pwede natin siyang mai-input sa POS. Sa charges naman, diyan tayo mag-i-input ng mga loyalty points and yung mga government mandated na mga taxes or mga computations, especially kung ipaparegister natin siya sa BIR or kung hindi, meron siyang nakaabang na mga computations. Pati naman sa promotions, diyan tayo mag-i-input ng mga buy one take one or wholesale pricing na automatic siyang magdi-discount kapag naabot niya yung 6 pieces or 12 pieces ng item. Sa price tag, napaka-useful din siya na feature kasi pwede tayong mag-input dyan ng mga yan, gaya nito, no, yung piniprint na manual barcodes, especially kung meron tayong mga boxes or yung mga repack na mga merchandise. Pwede natin siyang i-print. And then sa reporting, yung pinakita ko earlier, pakita natin yung ibang mga reports niya, like yung mga sold products for this year. Ito yung sample report niya, ilang piraso yung nabenta, magkano yung cost, selling price, total, pati yung pinaka-grand total sa baba. Ito. Ayan. So, ayan yung grand total niya. Pati yung hourly sales natin, nakikita kung anong oras yung pinakamabenta, yung mga top selling products, yung mga na-void na items, yung profit and margin, to see if talagang kumikita ba talaga tayo per item. Ayan siya. Yung mga cost of goods sold, yung mga fast-selling items. Ito, napaka-useful nito kasi makikita dyan kung anong items yung pinakamabenta. Gaya nito, itong bygone na item, 115 yung nabenta.
So, siya yung top 1 or yung rank 1 natin. Meron din tayong slow-moving na item. Yan naman yung bottom na 50% ng mga sold items. So, ito yung pinaka-slow-moving natin, yung Coke na 1.5 na for retail. Ito naman, yung non-moving natin, equally as important din siya kasi makikita natin yung mga items na hindi talaga nabebenta. As in, wala talagang bumibili for this year. So, para in the future, hindi na tayo magre-restock ng ganitong item. Either ibebenta na lang siya or hahayaang maubos or ire-return kay supplier. Meron din tayo yung mga low stock warning. Napaka-useful din siya na feature. So, once na na-set up natin siya ng maayos, like, isa-set natin na dapat kapag 20 pieces, mag-a-appear siya as low stock. So, depende po yun siya per item. Yung mga expiry date, yung mga batch, and lot number, matatrack po natin yan siya dyan. Yan, no? Expiration, or may expiry date, dyan po natin siya makikita. And then, yung last po natin, yung activity logs, makikita dyan yung mga transactions na ginagawa ng ating mga staff. So, once na naka-enabled na to siya, lalabas po dyan lahat ng logs ng ating mga staff or mga cashier. Gaya po nito. Yan, nag-login si admin, nag-process siya ng sales, and so on. So, yan po yung sample natin sa logs. Ipa-partner natin yan siya sa CCTV para if meron kayong mga suspetsya sa staff natin na may ginagawang kalokohan or something na mali-mali yung pag-record, dyan po natin siya makikita. Sa activity logs, meron dyan date and time. Tapos, i-compare nyo siya ngayon against sa CCTV natin. So, napaka-useful talaga siya na feature.